Breaking news. Sinabi ng Ministry of Defense ng China na nagsagawa sila ng test sa isang Intercontinental Ballistic Missile o ICBM patungo sa Pacific Ocean noong Miyerkules. Isang bihirang anunsyo habang ipinapakita ng Beijing ang kanilang military might. Ang rocket force ng militar ng China ay naglunsad ng isang ICBM na may dalang dummy warhead patungo sa high seas ng Pacific Ocean noong 8:44 ng umaga ng September 25 at ang rockets ay nahulog sa expected sea areas, sabi ng ministeryo sa isang pahayag. This test launch is a routine arrangement in our annual training plan, ayon sa ministro ng China. Ito ay naaayon sa international law at international practice at hindi nakadirekta sa anumang bansa o target, sabi nito. Noong nakaraang October, sinabi ng US Defense Department na ang China ay mas mabilis na nagpapaunlad ng kanilang nuclear arsenal kaysa sa inaasahan ng US. Ang China ay mayroong higit sa 500 operational nuclear warheads noong May 2023 at malamang na magkaroon pa sila ng higit sa 1,000 operational nuclear warheads sa 2030, sabi nito. Breaking news. Israel, ginulat ang mundo. 2 patrol vessel na armado ng mga missiles at iba pang malalakas na armas dumating sa Maynila mula sa Israel. Hindi hadlang ang digmaang nararanasan ng Israel ngayon para matulungang palakasin nito ang mga kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Israel, halos walang tigil na sinalakay at binomba ang mga kuta at imbakan ng armas ng Hezbollah sa Lebanon. Iron Dome, ipinakita kung bakit napabilib nito kahit maging ang Amerika. F-16, F-15 at F-35 jets ng Israel, walang tigil ang paghulog ng bomba sa Lebanon. Pilipinas, palakas ng palakas. Karagdagang mga Black Hawk helicopter dumating din sa Maynila. Ito ay matapos mamataan ng mga observer ang muling pagdating ng isang Antonov 1-24 sa Pilipinas. Eroplano ng Pilipinas at isang helicopter ng People's Liberation Army Navy nagharap sa Baho di Masinloc. Halos 6 na metro na lang ang pagitan ng Chinese Harbin Z9 sa helicopter at eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kaliwat kanan mang digmaan ang kinakasangkutan ng Israel sa kasalukuyan, hindi ito hadlang para tuparin ang kanilang mga pangako na gawing malakas ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Tama ang inyong narinig. Dahil nitong nakaraang Martes lamang, meron na namang dumating na 2 fast attack interdiction craft missile sa Pilipinas. 2 bagong barkong mula Israel ang natanggap ng Philippine Navy. Kinumpirma ni Lieutenant Giovanni Badidles bilang tagapagsalita ng Philippine Fleet na ang 2 bagong dating na mga fast attack interdiction craft missile na may bow number PG-908 at PG-909 ay ang pang-7 at pang-8 Acero class patrol vessel na hukbong dagat ng Pilipinas. Ibig sabihin nito, isa na lang ang kulang ng Israel shipyard para makumpleto ang 9 na fast attack interdiction craft na order ng Pilipinas. Ang Acero class patrol vessel na platform ay idinisenyo para sa mga high-speed na operasyon na nagtatampok ng mga advanced na mga missile systems at sopistikado mga teknolohiya na nagpapahusay sa kakayahan ng Philippine Navy na magsagawa ng mabilis at epektibong maritime interdiction operation. Sa katunayan, naabot na ng Acero class patrol vessel kahit ang Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Kayang-kaya nitong magsagawa ng mga operasyon hanggang sa pinakamalayong teritoryo ng Pilipinas, kaya pwedeng-pwedeng itong gamitin ng Armed Forces of the Philippines para mag-escort, maghatid ng supply at magpatrol sa exclusive economic zone ng Pilipinas ng mas mabilis. Kung depensa lang ang pag-uusapan, small but matterable ang tawag dito dahil ang mga fast attack interdiction craft missile ay nilagyan ng Endless Missile at Typhoon 30mm cannons at 50 caliber heavy machine gun sa bansang Israel. Balitang Israel naman tayo. Israel hindi na pinaporma pa ang Hezbollah. Agad na niyanig at ibinuhos ng Israel ang kanyang puwersa laban sa mga Hezbollah. Nagsimula ang pagiging mabangis ng Israel nitong nagdaang mga araw matapos paulanan ng Hezbollah ng nasa 300 rockets ang syudad ng Israel. Buti na lang at merong Iron Dome na sumangga sa bawat rocket ng kalaban.
Agad namang naglunsad ang Israel ng kanilang counter-offensive simula sa simpleng taktika na hindi pa nagagawa ng kahit anumang bansa. Pinasabog nito isa-isa ang mga pager at mga radyo na suot-suot at hawak ng mga kalaban at matapos maparalisa ang halos malaking puwersa ng Hezbollah, sunod naman na naglunsad ang Israel ng airstrike sa iba't ibang bahagi ng Lebanon. Ngayong 21st century, ang kalabanin at salakayin ng Israel ay siyang malaking pagkakamali. Sila ang bansa na gagamit ng tunay na lakas para dumipensa upang mapangalagaan ang kanilang seguridad at kaligtasan. Cardboard drones? Parang biro lang, di ba? Pero itong mga simpleng invention na to naging bangungot para sa Russian forces. Kayang pabagsakin ang mga jet at baguhin ang takbo ng modern warfare. Paano nga ba naging deadly ang ganitong kasimple? Ang plano ni Putin na mabilis na manalo sa Ukraine na durog ng bagong era ng warfare. Yung dating ipinagmamalaki niyang modernized military at malalaking tank fleet niya, hindi kinaya ang sunod-sunod na atake ng maliliit at malalaking drones na nag-iwan ng mga tank na nagliliyab na mga abo. Kahit na may experience na ang Russia mula sa Armenia-Azerbaijan conflict, hindi sila handa sa drone warfare na hinarap nila. Sa second half ng 2023, sinubukan ng Russia na mag-dominate sa larangan ng drone warfare at nagkaroon sila ng malalaking progreso. Pero noong early 2024, muling nakuha ng Ukraine ang lead at hindi sila nagpapahinga. Para sa mga Ukrainian, survival ng bansa nila ang nakasalalay, kaya naman todo push sila sa innovation sa drone race. Isa sa pinaka-breakthrough nilang invention, ang cardboard drone na madaling maitago. Marami ang nag-dismiss dito na parang gimmick lang, pero napatunayang nakakamatay ito, pabagsak ng mga Russian jet at binabago ang combat strategies. Curious ka kung paano ang isang cardboard drone na tinawag na origami of death ay naging makapangyarihan? Tara, silipin natin ang design, paano ito ginagamit, at ano ang epekto nito sa future ng drone warfare. Preview muna tayo. Basahin natin ang sinabi ng isang Russian military blogger noong August 2023 pagkatapos masunog ng $100 million na halaga ng aircraft sa isang Ukrainian drone attack. Tonight, Ukrainians use them in a swarm, halo-halong drones with warheads at mga walang laman. Hindi ko sure kung electric-powered ang mga drone, pero kung ganoon, hindi sila na-launch from Ukraine. Pero ang totoo, na-launch nga ang mga drones mula sa Ukraine. Kaya anong drone ang may kagagawan ng ganitong damage? Ito ay tinatawag na Corvo Precision Payload Delivery System o PPDS, gawa ng isang Australian company na Spypack Systems in cooperation with the Australian Army. Ang Australia ay isa sa steady supporters ng Ukraine sa laban nila kontra Russia at nagpadala na sila ng $960 million na halaga ng tulong sa unang 2 taon ng gera. Kasama sa aid na ito ang counter-drone systems tulad ng Slinger Kinetic Defense System na dinisenyo para ma-detect at pabagsakin ang mabilis na maliliit na drones. Pero hindi lang sa depensa tumutulong ang Australia. Tumutulong din sila sa offensive drone warfare. Noong July 2022, inilunsad ng gobyerno ng Australia ang isang proyekto para magpadala ng PPDS drones sa Ukraine bilang bahagi ng $1.1 million contract. Mula March 2023, tuloy-tuloy ang export ng PPDS papuntang Ukraine na unang ipinakita sa Avalon Air Show. Aabot sa 100 units ang napapadala bawat buwan. Ang PPDS ay dumadating sa Ukraine sa pizza box size containers na may laman na 24 drones kada isa. Pagdating doon, naka-flat pack ito at madaling i-assemble gamit ang rubber bands. Kapag walang launcher, pwedeng itapon na lang ito sa ere para lumipad. Sinasabi ng Spypack na ang material na ginamit sa PPDS ay hindi talaga cardboard kundi wax-coated foam board, kaya ito durable at pwedeng i-repair. Kung may masirang parte, tulad ng nose cone, madali itong palitan ng spare. Ang PPDS ay dinisenyo para sa covert missions. Mas stealthy ito kumpara sa normal drones. Ang central portion ay parang shoebox ang laki, habang ang wingspan ay nasa 6.5 feet. Dahil gawa ito sa waxy material, hindi ito madaling ma-detect ng radar.
Sa late 2023, nagsimulang pinturahan ng Russia ng itim ang ilan sa kanilang Shahid drones para maging less visible. Pero dinala ng Ukrainians at Australians sa next level ang stealth technology gamit ang PPDS. Kahit hindi ito totally stealthy dahil may electronic components, mababa pa rin ang radar cross-section nito dahil sa design at material. Ang drone ay kinokontrol gamit ang specialized Android tablet na kasama sa package. Kung kailangan, pwede itong lumipad ng autonomously gamit ang GPS. Kapag na-jam ang GPS, may control software ang PPDS na kayang kalkulahin ang location nito gamit ang speed at trajectory. Ayon kay Ross Osborne, ang chief engineer ng SpyPack, kaya rin nitong i-adjust ang flight path depende sa weather conditions. Ang PPDS ay pwedeng gamitin hanggang 60 times sa reconnaissance at surveillance missions. Ang wax coating nito ay nagbibigay proteksyon kahit sa mga wet conditions, maritime environments at ulan. Ang PPDS ay originally designed para sa reconnaissance at pagdala ng supplies sa front lines. May timbang itong 5.3 pounds at kaya magdala ng payload na 6.6 pounds. Meron itong cover sa payload bay para madaling makuha ang laman. Ang drone na to ay propeller-driven at kayang tumakbo ng 37 miles per hour na may range na 75 miles. Pero posibleng mas malayo pa dito ang kaya nitong maabot. Hindi lang sa pagiging covert at stealth ang edge ng PPDS, kundi pati sa low cost. Ang presyo nito ay umaabot mula $670 hanggang $3,350, mas mura kumpara sa ibang military-grade drones tulad ng Shahed o Reaper na umaabot ng libo-libo o milyon-milyon. Dahil dito, nagiging mas accessible ang military-grade drones na tulad ng PPDS sa Ukraine. Simula June 2023, ginamit na nila ito bilang weaponized kamikaze drone at epektibo itong pampabagsak ng mga Russian targets. Nakita sa isang Ukrainian test na nakuha sa video ang airburst sa taas ng target na nagpaulan ng fragments sa mas malaking area. Sobrang effective nito bilang anti-personnel weapon, pero marami rin itong anti-material na gamit. Pinatunayan niya noong August 2023. Noong August 27, ginamit ng Ukraine ang PPDS para atakihin ang isang airbase sa historic na lugar ng Kursk, na malalim na bahagi ng teritoryo ng Russia. Ayon sa Ukrainian sources, tinamaan ng strike ang isang MiG-29 fighter jet at 4 na Su-30 aircraft. Nasira rin ng drones ang 2 Panzer missile launchers at isang bahagi ng S-300 air defense system. Sinabi ng gobernador ng Kursk, si Roman Staravoy, na isang apartment block ang nasira sa drone attack na to. Kinumpirma ng mga Russian na parang eroplano ang mga drone na tumama sa airfield. Sumukang ginamit nga ng Ukraine ang origami of death. Hindi pa nakontento ang drone pilots ng Ukraine. Noong August 29, inatake nila ulit ang isa pang airbase sa Peskov, 450 miles papunta sa Russian territory. 2 Russian cargo planes ang nasira at 2 pa ang nadamage. Bahagi ito ng isang mas malawak na drone wave attack mula August 28 to 30 na tumarget sa siyam na Russian regions, kasama na ang Moscow. Mukhang cardboard drone lang ang PPDS at mas maliit ang payload nito kaysa sa ibang military-grade drones. Pero napilitan pa rin ang mga Russians na ilipat ang kanilang mga aircraft matapos ang mga atake. Nakakatawa pa kasi makikita sa mga larawan na naglagay ng gulong sa ibabaw ng eroplano nila para maiwasan ang damage mula sa future drone strikes. Parang gumawa sila ng low-budget na bersyon ng Cope Cage. Pero hindi lang para sa mga dramatic na atake gamit ang PPDS. Ginagamit din ito para sa surveillance at resupply missions. Perfect ito sa pagdadala ng ammunition sa mga sundalong nasa frontline na hirap, lalo na kung traditional methods ay delikado sa enemy fire. Dahil mas mahirap matarget ang drones, swak ito para magdala ng mga small arms, magazine ng bala, mortar rounds, medical supplies at iba pang essentials para sa infantry na madalas nakakaligtaan. Binanggit ni Partridge na dinisenyo talaga ang PPDS para magdala ng blood bags. Kaya sa halip na gamitin ang mga mahal
At mas malaking military vehicles, drones na lang ang ginagamit ng Ukraine para maghatid ng supplies sa mga sundalo. At ang maganda pa, ang feedback mula sa Ukrainian operators ay ginagamit para ma-improve ang drone. Noong early 2023, bumisita ang isang Ukrainian delegation kasama ang ambassador ng Kyiv sa Australia para purihin ang PPDS. Sinabi ni Ambassador Vasyl Marashenko na parang laruan lang ito ng mga bata, pero pag nakita mo ang capabilities nito, talagang kahanga-hanga. Hindi ito basta-basta dahil sobrang dami na nitong napapabagsak na kalaban. Sabi naman ng SpyPack, tuloy-tuloy pa rin ang pagdevelop ng PPDS. Kahit na delay ang initial trials dahil sa COVID-19 pandemic, interesado na ang ilang Middle Eastern countries sa drone bilang murang paraan ng pagdadala ng mga sandata. Pero ginamit ito ng Ukraine sa mas komplikadong missions. Patuloy ang komunikasyon ng Ukrainian Armed Forces at SpyPack para ma-improve ang mission planning system, user interface at ground control station, hindi lang para sa PPDS kundi sa buong Corvo Drones line. Sinabi ni Partridge sa isang interview na naglalagay pa ng GoPro ang mga Ukrainians sa ilalim ng drone na may 10-second timer. Nakakakuha sila ng active imagery na 30 minutes old sa isang cost-effective na paraan. Para sa reconnaissance, ang GoPro cameras ay nagre-record ng 10-second clips habang nasa turnaround point ang drone. Ang innovation na to ay nagbibigay ng stealth quality sa PPDS. Walang live data link na pwedeng ma-jam ng kalaban, kaya mas secure ito para sa mga operations. Kahit walang live feed, siguradong mas secure ito. Mas mahirap itong i-detect, kaya may advantage pa rin ito sa battlefield. Ginamit ng Ukraine ang taktikang ito para malaman ang posisyon ng mga Russian sa paghahanda ng retaking ng territory sa Zaporizhia. Kahit hindi ganap na nagtagumpay ang Ukraine sa offensive na iyon, nabutas nila ang dalawang defensive lines ng Russia at nakapag-inflict ng malaking casualties. Ang accurate na impormasyon tungkol sa posisyon ng mga Russians ang naging critical sa success ng Ukraine. Maging sa defensive campaigns, nakatulong ito para maka-inflict ng mabigat na casualties sa Russian forces. Noong September 2023, naglabas ang SpyPack ng bagong version ng PPDS na may mas mahabang wingspan at mas mataas na payload capacity. Umabot na ito ng 6 kilograms o 13.2 pounds. Kahit mas madali na itong makita at ma-shoot down dahil mas malaki na ito, mas kaya nitong magdala ng mas maraming supplies o mas malakas na explosives. Gawa pa rin ito sa parehong material na mahirap i-detect ng radar at kayang i-resist ang jamming ng kalaban, lalo na ngayong ina-adapt na ng Russia ang kanilang tank tactics sa drone warfare. Simula nang magsimula ang digmaan, libo-libong tangke na ang nawala sa Russia dahil sa drones ng Ukraine. Kaya simula early 2024, naglabas ang Russia ng bagong variant ng T-72 tank na tinawag ng Ukrainian soldiers na Char-EW, electronic warfare, dahil sa mga jammers na nakakabit sa tank. Pero noong na-capture ng Ukraine ang isa sa mga tanks na ito noong April, nalaman nilang hindi gumagana ang jammers dahil mali-mali ang pagkakagawa nito. Maraming Russian units din ang walang effective drone countermeasures. Yung mga jammers na ginagamit nila, gaya ng isang 2400 model, ay hindi masyadong effective. Ang antena ng jammer ay nakatutok pataas, habang karamihan ng drones ay galing sa gilid. Dagdag pa rito, madalas umiinit ng sobra ang mga jammers, kaya nasisira ang mga components. Minsan pa, dahil walang maayos na coordination sa pagitan ng Russian drone pilots at electronic warfare units, madalas nilang napapabagsak ang sarili nilang drones. Isa ito sa mga dahilan kung bakit napakalaki ng casualties ng Russia sa Battle of Avdiivka. Pero hindi pwedeng umasa ang Ukraine na magpapatuloy ang incompetence ng Russia. Mabilis matuto ang Russia mula sa mga pagkakamali nila at nag-a-adapt sa battlefield. Kaya hindi na naulit ng Ukraine ang success nila noong 2022. Malamang ay mag-i-improve rin ang Russia sa electronic warfare nila sa pagdaan ng panahon. Dito pumapasok ang kahalagahan ng PPDS. Ang cardboard drone na ito
ay nagbibigay ng mas maraming option sa Ukraine laban sa Russia's jamming technology. Noong December 2023, in-announce ni President Zelensky na target ng Ukraine na makabuo ng 1 milyon na maliliit na drones para sa 2024. Mukhang maaabot nila ito ng mas maaga. Ang PPDS ay maliit na bahagi lang ng kabuuan na iyon, pero ang stealth abilities, jamming resistance, at pagiging madaling buuin ay ginagawa itong perfect para sa high-profile missions, gaya ng pag-atake sa mga importanteng base ng Russia. Ayon sa founder ng SpyPack, George Vecino, interesado na rin ang ibang bansa, kasama ang United States, sa paggamit ng PPDS dahil sa success ng Ukraine. Sa future ng drone warfare, possible kaya na makita natin na mas maraming drones ang magiging mas mahirap i-detect ng radar at i-jam ng kalaban. Ano sa tingin nyo? Ito na kaya ang next big thing sa military tech? Ang last ko na nga pala ay ang Tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap ng mga customer service ng Tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na-late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng Tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!